Dahil Burr months na, mag-ingat po sa pagkalat ng mga peking pera, gayon din sa pagpapapalit ng pera sa mga money changer na sindikato pala. Nakatutok si JP Soriano, exclusive. Bit-bit ang negosyanteng itago natin sa pangalang Alex, ang 800,000 yen na magpunta sa early money changer sa Ermita, Manila. Pagdating, inalok daw siya ng isang lalaki sa labas ng mataas na palitan ng kada 10,000 lapad, 5,350 kaysa sa kalimitang 4,900 hanggang 5,000. Agad siyang umuo. Sa harap ni Alex, binilang ang 428,000 pesos ng babaeng taga-money changer. Sakto naman sa palitan. Para makasiguro, binilang din ito ni Alex. Muli raw hiningi ng babae ang pera at binilang uli. Tama naman daw. Pero nang kanya raw bilangin uli sa sasakyan, kulang na. Pabilis, para kang na-hypnotize pagdating sa loob. Yung pala ganito yan style. Pag inabot siya yung ganyan, nalalaglag na to. May ito na bibigay sa'yo. Hindi mo makikita kasi hanggang dito eh. Yung pinaka-counter nila. Pagbalik niya sa early money changer, wala na raw tao kaya agad siya nagsumbong sa MPD. 2 taon ng early money changer ang positibong itinuro ni Alex na nagpalit daw ng kanyang pera. Hindi po namin kilala yan. Basta nanghuli po ang mga pulis doon. Kinuha po kami. Sabi, sama daw po kami. Hindi na nakuha ni Alex ang mahigit 100,000 piso. Ayon sa MPD, ganito ang modus ng ilang fly-by-night money changers na nabibilang daw sa sindikatong Kotonggang. Babawasan nila sa pamamagitan ng mga daliri na nasa ilalim ng pera, yung perang pinalitan mo, at pag isinuli na sa'yo, bawas na ang pera. Ang madalas silang biktimin karamihan foreigner o SW. Kasi alam mo na, yung mga foreigner, pagka dumating dito, sandali lang yan. Kaya pag nagpapalit sila ng pera at nakutokan sila, so pag nagka-file pa sila ng complaint, alam nila, alis na yan. Naharap sa kasong robbery at estafa ang mga suspect. Pinuntahan ng GMA News ang money changer para hinga ng reaksyon pero sarado ito kanina. Bukod sa Kotonggang, pinag-iingat din ang publiko sa mga peking pera. Unang-una, ang papel ay masyadong makinis. Pangalawa, kapag kahunitin if we feel the surface of the counterfeit, yan ho ay halos walang nakaumbok na letra. At dahil Burr months na at inaasahang marami na namang OFW sa magbabalik bayan, muling paalala ng MPD sa publiko na maging mapanuri at mag-ingat sa pagpili ng money changer nang sa gayon, hindi mabaliwala ang inyong pinaghirapan. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Isang buhawi ang namataan sa Dinalupihan, Bataan. Ang video po ay itinadala ni News Cooper Renan Bautista. Malakas daw ang ulan at hangin na makita niya ang buhawi. Hindi naman daw ito tumama sa lupa at tuluyan na lang naglaho. Pwede pa rin po kayo magpadala sa U-Scoop na mga video o letrato ng mahalagang balita. Mag-log on sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text to MMS, i-text ng scoop, space, message, space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Inaasahang magsisimula na sa Lunes ang heavy training ni Manny Pacquiao sa Baguio City. Ayon sa miyembro ng Team Pacquiao na si Nonoy Neri, hindi na muna dadalo sa sesyon sa Kamara ang kongresista. Kahapon sa General Santos City, muling nag-ensayo si Pacquiao bilang paghahanda sa laban nila ng Mexicanong si Antonio Margarito sa Nobyembre. Inakusahan ng pananakit ang American Idol Season 8 runner-up na si Adam Lambert. Sinugod daw ng singer ang isang photographer habang kinukuhanan siya nito sa Miami Beach. Hindi naman daw nasaktan ng photographer. I-review pa ng State Attorney's Office ang report bago magdesisyon kung kakasuhan si Lambert. Wala pang reaksyon ang kampo ng singer. Nakataktang mag-concert sa Pilipinas si Lambert next month. Nagpositibo si Lindsay Lohan sa isang court-ordered random drug and alcohol screening test. Hindi malinaw kung anong substance nag-positive ang aktres. Tumangging magpakilala ang source ng Associated Press na nag-confirm ng test results. Last month lang lumabas ng kulungan si Lohan matapos ang 2-week detention dahil sa paglabag sa probation ng kanyang drunk driving at drug case. Pumasok siya sa rehab matapos nito. Up next, Pinay singing sensation na si Charisse, nominated bilang Icon of Tomorrow sa Teen Choice Awards ng isang US magazine. Pia? Salamat, Grace. Sinalakay ng motoridad ang kuta na mahininalang nasa likod ng cybersex operation sa Taguig. Ang nakakabahala kabilang sa mga itinutulak sa malaswang operasyon na yun ay mga bata. Sa
Sa isang dekadang pagtatangal ng inyong nag-iisang sumbungan ng bayan, huwag na kayong bibitiw. Dahil ang mga eksenang inyong matutunghayan siguradong gugulat at tatatak sa inyong kamalayan. Mga paslit na napagkaitan ng kamusmusan. Walang gagalaw sa inyo. Teknolohiyang naging instrumento ng kahalayan. Ang edad ng mga bata na nagsisimula mag-cyber ay 6 na taon pataas. At ang pinakamalakas pa doon, kalimitan ay tinutubuan pa lang ng Ano nga bang kinabukasan na naghihintay sa mga tinaguriang Cyber Kids? Kaya't kumapit na kayo at samahan kami sa pagbubulgar at paglusob sa lihim na kuta ng mga cybersex operator. Parehinaw sa taas! Abangan ang buong kwento sa ika-10 anibersaryo ng Investigador. Antabayanan po ang kabuang kwento ng Cyber Kids sa Investigador ngayong gabi. Ito po ang una sa 3 bahaging paghahandog ng Investigador sa ika-10 taon nito. Abangan! Exclusive! Sa lisigang ng biktima sa isang mall sa Maynila. Ang binatilyong gatuhod lamang ang taas. At Robin at Mariel humarap sa media sa kauna-unahang pagkakataon bilang mag-asawa. Tutok lang dito sa 24 Oras.